Habang sinusubuan ko ang aking anak sa aming balkonahe, biglang hinablot ng aking kapitbahay ang aking braso, putlang-putla ang kanyang mukha. Bumulong siya ng may matinding takot, sinasabing tumakbo ako para iligtas ang aking buhay. Sumunod ako, at labis na nadurog ang aking puso, nang malaman ko na sa loob mismo ng aking sariling tahanan, ang aking asawa at biyenan, ay pinaplano ang aking kamatayan. Napakaliwanag ng sikat ng araw ng umagang iyon. Tila ba sinusubukan ng buong kalawakan na itago ang madilim na ulap na matagal nang nakabitin sa aking buhay may asawa. Ang asul na kalangitan ay walang bahid ng ulap, at ang huni ng mga ibong maya ay masiglang naririnig mula sa puno ng mangga sa aming likod bahay dito sa Antipolo. Isang kapaligiran na dapat sana ay mapayapa. Ngunit hindi ko maunawaan kung bakit biglang tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Nakaupo ako sa isang simpleng upuang kahoy sa gilid ng aming balkonahe. Hawak ang mangkok ng mainit na lugaw. Sa aking harapan ay ang aking 2 taong gulang na anak na lalaki, si Junjun, na masayang naglalaro sa kanyang maliit na kutsara. Paminsan-minsan ay tumatawa siya. Ipinapakita ang kanyang maliliit na ngipin, habang ang mga butil ng lugaw ay nakakalat sa paligid ng kanyang munting bibig. Hala sige, anak, nga na, malambing kong panghihikayat habang inilalapit ang susunod na subo. Masiglang kinain ng bata ang lugaw. Ang mga sandaling tulad nito ang tangi kong takas sa magulong mundo. Kapag kaming 2 lamang ni Junjun, tila ba nagkakaroon ng saysay ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag ng bumukas nang maluwang ang salaming pinto na naghihiwalay sa aming sala at balkonahe. 2 anino ang lumabas mula roon. Ang aking asawang si Carlos at ang kanyang ina, ang aking biyenan na si Aling Carmen. Kadalasan, sa ganitong oras ay abala na si Carlos sa pagbabasa ng dyaryo o kaya ay nakatutok sa kanyang telepono. Binabalewala ang aking presensya o kaya naman ay pinapagalitan ako dahil kulang sa tamis ang kanyang kape. Ang aking biyenan naman ay madalas na nagbibigay lamang ng matalim na tingin bago ako utusang hugasan ang kabi-kabilang hugasin mula sa kanilang almusal. Ngunit iba ang araw na ito, sobrang iba. May malalapad na ngiti sa kanilang mga mukha, mga ngiting masyadong malapad, masyadong matamis, at hindi ko maipaliwanag kung bakit pakiramdam ko ay napakapeke. Lenny, bakit ka ba nakaupo dyan sa gilid? Pansin ng aking biyenan. Ang kanyang tinig ay hindi matinis tulad ng dati, kundi malambing at puno ng pag-aalala na halatang pilit. Lumapit siya, may dalang isang baso ng malamig na katas ng kalamansi. Mainit dyan sa gilid. Kawawa naman si Junjun at nasisilaw. Napakunot ang aking noo. Kailan pa nag-alala si Aling Carmen kung naiinitan si Junjun? Noong nakaraang linggo lamang, ay hinayaan niyang umiyak ang bata sa kwarto dahil pinatay niya ang bentilador upang makatipid daw sa kuryente. Ayos lang po kami rito, inay. Dito po kasi mas presko at nahahanginan. Mahina akong sagot, sinusubukang tumanggi ng maayos. Pakiramdam ko ay ligtas ako sa sulok na ito. Sumingit si Carlos. Inakbayan niya ako, isang galaw na ilang buwan na niyang hindi ginagawa. Ang kanyang paghawak ay tila nakapaninibago, naging dahilan upang manigas ang aking katawan. Makinig ka na kay inay, mahal ko. Mas maganda ang tanawin kung uupo ka sa gitna, doon sa malaking silyang yantok sa ilalim ng poste. Mas malamig doon, at tamang-tama ang sikat ng araw para maarawan ng kaunti si Junjun. Mahalaga ang bitamina mula sa araw. Itinuro niya ang lumang silyang yantok na nakapwesto sa gitnang-gitna ng balkonahe. Sa itaas nito ay nakasabit ang isang napakalaking antigong ilawan na gawa sa tanso at kapis. Pamana pa ito ng dating may-ari ng bahay. Nakakabit sa isang makapal na bigang kahoy sa mataas na kisame ng balkonahe. Mukha itong maharlika ngunit napakabigat. Pero, Carlos, wala pong hangin dyan sa gitna, pagtutol ko muli. Lalo lamang bumigat ang aking pakiramdam. Bakit ba pinipilit nilang dalawa kung saan ako dapat umupo para lamang subuan ang aking anak? Huwag mo nang suwayin ang asawa mo, putol ng aking biyenan. Sa pagkakataong ito ay bahagyang may diin ang kanyang tinig bagaman nakangiti pa rin ang kanyang mga labi. Naglagay na ako ng malambot na unan sa silyang yantok na iyon para maging komportable ka. Bakit ba palagi mong tinatanggihan ang maganda naming layunin? Gusto lamang naming ayusin ang ating samahan, Lenny. Naisip namin na baka naging masyado kaming mahigpit sa iyo nitong mga nakaraang araw. Ang mga salitang ayusin ang samahan ay tila mahika sa aking pandinig. Bilang isang asawa na matagal nang nakakaramdam ng pagkasadlak, syempre ay may sumibol na munting pag-asa sa aking hangal na puso.
Totoo kaya na gusto nilang magbago? Naisip na kaya nila na magkabati kami para na rin kay Junjun? Kinuha ni Carlos ang mangkok ng lugaw mula sa aking kamay at dahan-dahan akong inalalayan patayo. Sige na, lumipat na kayo. Ako na ang magdadala ng lugaw, maupo na lamang kayong mag-ina doon. Dahil ayaw kong sirain ang bihira at tila payapang sandali na ito, napilitan akong sumunod. Binuhat ko si Junjun at naglakad patungo sa silyang yantok sa gitna ng balkonahe. Mukha ngang komportable ang silya. Eksakto ang posisyon nito sa gitna. Nakaharap sa aming maliit na hardin. Naupo ako roon. Ipinatong ni Carlos ang mangkok ng lugaw sa maliit na mesa sa aking tabi. Saka hinalikan sa noo si Junjun. Ayan, mas magandang tingnan kapag ganyan. Parang isang reyna sa kanyang palasyo, papuri ni Carlos habang nakangiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid at nag-aabang. Ubusin mo na ang pagkain niya, Lenny. Huwag na kayong lumipat hanggat hindi nabubusog si Junjun. Gagawa muna ako ng merienda sa loob, sabi ng aking biyenan. Pagkatapos ay pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Ngunit hindi sila tuluyang umalis. Isinara nilang muli ang salaming pinto, ngunit hindi nila isinara ng buo ang kortina. Sa gilid ng aking mga mata, nakikita ko ang kanilang mga anino na nakatayo sa likod ng madilim na salamin. Nakatayo lamang sila roon, nakaharap sa akin, nagmamasid. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Bakit nila ako pinapanood na parang nanonood sila ng sine? Ano bang nakawiwili sa pagpapanood ng isang inang nagpapakain ng anak? Bahagya akong tumingala. Tinitigan ng malaking ilaw ang nakasabit na yari sa tanso na eksaktong nasa itaas ng aking ulo. Dahan-dahang gumagalaw ang ilawan dahil sa ihip ng hangin. May maririnig na mahinang langit-ngit mula sa mga kadena nito. Lalong lumaki ang pakiramdam ko ng hindi pagiging komportable. Tila sinasakal ang aking leeg. Pakiramdam ko ay may patalim na nakatutok sa akin. Ngunit hindi ko alam kung saan ito magmumula. Mama, kain! Pagmamakaawa ni Junjun para sa isa pang subo, ginising ako mula sa aking malalim na pag-iisip. Oo anak, sandali lamang, sabi ko habang nanginginig ng bahagya ang aking kamay. Kumuha muli ako ng lugaw gamit ang kutsara. Sinusubukang baliwalain ang titig ng dalawang pares ng mata mula sa likod ng salaming pinto sa aking likuran. Ang tahimik na paligid sa balkonaheng ito ay biglang naging nakapangingilabot. Tila ba bumibigat ang hangin sa aking paligid at nagbabadyang sumabog. Sinubukan kong iwaksi ang mga masasamang isipin. Baka masyado lamang akong nag-iisip, wika ko sa aking sarili. Baka gusto lamang talaga nilang bumait sa akin. Ngunit madalang magkamali ang kutob ng isang ina. May panganib na nag-aabang sa likod ng mga matatamis na ngiti at nitong komportableng silyang yantok. At wala akong kamalay-malay na nakaupo ako mismo sa gitna ng kanilang pinupuntirya. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok ang tanging nangingibabaw sa katahimikan ng umagang iyon, bukod sa tunog ng mga dahong pinapagaspas ng hangin. Akmang isusubo ko na ang pangatlong kutsara sa bibig ni Junjun nang makarinig ako ng malakas na paglangit-ngit mula sa gilid na tarangkahan ng aming bahay. Lumingon ako dahil sa gulat. Ang tarangkahang iyon ay laging nakakandado mula sa loob. Sino ang nagbukas nito? Mula sa awang ng mga halaman ay lumitaw ang anyo ni Aling Nena, ang aming kapitbahay. Si Aling Nena ay isang ginang na laging maayos at mahinahon ang pananamit, ngunit ngayong umaga, napakagulo ng kanyang itsura. Ang kanyang suot na duster ay gusot-gusot, ang kanyang buhok na laging maayos na nakapusod ay magulo, at magkaiba pa ang kulay ng kanyang suot na tsinelas. Hinihingal siya. Tila ba kakatapos niya lamang tumakbo ng malayo. Putlang-putla ang kanyang mukha. Mas maputi pa sa pulbos na madalas niyang gamitin. May dala siyang isang plato na natatakpan ng tela sa kanyang kamay. Aling Nena, bati ko nang may pag-aalangan, bahagyang nalilito sa kanyang biglaang pagdating at sa pagdaan niya sa hindi pambihirang lagusan. Nang makita niya akong nakaupo sa silyang yantok sa ilalim ng nakasabit na ilawan, nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Tila baluluwa ang kanyang mga mata sa takot. Huminto siya sandali, tinitigan ako, pagkatapos ay tumingala sa ilawan, at pagkatapos ay tumingin sa salaming pinto, kung saan patuloy na nagmamasid sina Carlos at ang aking biyenan. Sa isang mabilis at kakaibang galaw, pilit na ngumiti si Aling Nena. Isang ngiti na napakatigas at nakatatakot dahil salungat ito sa takot na nakikita sa kanyang mga mata. Ay Lenny, pinapakain mo pala si Junjun. Ang kanyang boses ay nanginginig at medyo sumigaw pa.
Sumobra kasi ang gawa kong puto. Naisipan kong bigyan si Junjun. Lumapit siya sa akin nang mabilis na tila patakbo. Ang kanyang mga galaw ay balisang-balisa. Panay ang sulyap ng kanyang mga mata sa salaming pinto ng aming bahay, na tila ba natatakot na may halimaw na tatalon mula roon. Ay, salamat po ng marami, Aling Nena. Nag-abala pa po kayo, sagot ko, sinusubukang maging magalang, kahit na lalong lumalala ang paghihinala ng aking puso. Bakit mukhang takot na takot si Aling Nena? Paglapit ni Aling Nena sa akin, hindi niya inilapag ang plato ng puto sa mesa. Padabog niya itong inilapag sa sahig, dahilan upang matanggal ang tela at makita ko ang mga puto na durug-durug na. Mukhang nayupi niya ang mga ito kanina dahil sa labis na pagkataranta. Walang paligoy-ligoy, inilapit niya agad ang kanyang mukha kay Junjun. Naku, ang gwapo naman ng batang ito. Halika nga rito at makurot ang pisngi mo, sabi niya sa malakas na boses na halatang sinasadya para marinig ng mga tao sa loob ng bahay. Ngunit hindi niya kinurot ang pisngi ni Junjun. Ang kanyang malamig at pawisang kaliwang kamay ay biglang kumapit ng mahigpit sa aking braso. Bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat, nagdulot ng hapdi. Napasinghap ako sa gulat. Aling Nena. Shh! Mabilis na saway niya, pinutol ang aking sasabihin. Inilapit niya ang kanyang mga labi sa aking tainga, nagkukunwaring hinahalikan ng pisngi ni Junjun. Mula sa ganitong lapit, naaamoy ko ang malamig na pawis at ang labis na takot na nanggagaling sa kanyang katawan. Tumigil ang pagtibok ng aking puso nang marinig ko ang kanyang ibinulong. Huwag kang titingala, Lenny, bulong niya. Ang boses ay nanginginig ng matindi. Parang awa mo na, huwag kang titingala, dalhin mo ang anak mo, sumama ka sa akin ngayon din. Sa mismong oras na ito, huwag ka nang magtanong, huwag kang lilingon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nalilito kong tanong. Tila may nakabara sa aking lalamunan. Mas lalong humigpit ang pagkapit niya sa aking braso. Nakasasakit na. Tila ba nais niyang iparamdam sa akin kung gaano kadesperado ang sitwasyon. Papatayin nila kayo, bulong niyang muli. Sa pagkakataong ito ay may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang ilawan, ang tornilyo. Halika na. Bago ko pa man lubos na maintindihan ang mga nakapangingilabot na salitang iyon, hinila na ako ng sapilitan ni Aling Nena. Napakalakas ng kanyang puwersa para sa isang ginang na kaedad niya. Marahil lakas iyon na nagmumula sa adrenalin ng takot. Muntik na akong mahulog mula sa silyang yantok habang karga-karga ko si Junjun. Nasagi ko ang mangkok ng lugaw at nahulog ito sa sahig. Basag na basag. Kalampag! Binasag ng tunog ng pagkabasag ang katahimikan. Mula sa loob ng bahay, nakita ko ang paggalaw. Sina Carlos at ang aking biyenan na kanina ay nakatayo lamang sa likod ng salamin, ngayon ay gulat na gulat. Padabog na binuksan ni Carlos ang salaming pinto. Lenny! Saan kayo pupunta? Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay hindi nagtatanong, kundi isang boses ng nagpapanik na pagbulyaw. Maupo ka riyan! Hindi pa tapos kumain ang bata. Huwag kayong lalabas ng tarangkahan. Lenny! Sumigaw rin ang aking biyenan. Matinis ang kanyang boses. Ang kanilang mga mukha na kanina ay nakangiti ng matamis. Ngayon ay napalitan ng anyo ng matinding galit. Walang bahid ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang naroon lamang ay pagkataranta dahil papalayo ang kanilang target. Nang makita ko ang kanilang reaksyon, agad na gumana ang aking kutob. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking puso. Tama si Aling Nena, may maling nangyayari. Napakamali. Tumakbo ka na, Lenny! Sigaw ni Aling Nena. Hindi na siya bumubulong. Hinila niya ako palayo sa balkonahe, patungo sa bukas na bakuran. Niyakap ko ng mahigpit si Junjun sa aking dibdib at pinilit ang aking mga binti na sumunod sa mga hakbang ni Aling Nena. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa dulo ng aking mga paa hanggang sa aking ulo. Kalalakad pa lamang namin ng 5 metro palayo sa silyang yantok kung saan ako nakaupo kanina, papalapit sa maliit na tarangkahan sa gilid, at doon na nangyari ang pinakamasamang bangungot. Narinig ang isang masakit sa taingang paglangit-ngit ng bakal, sinundan ng isang napakalakas na tunog ng pagkabali mula sa kisame ng balkonahe. Lumingon ako sa likod habang patuloy sa pagtakbo. Tila bumagal ang oras. Nakita ko ang dambuhalang antigong ilawan, kasama ang makapal na kahoy na pinagsabitan nito na humiwalay mula sa bubong. Ang mabigat na bagay na iyon ay bumagsak ng may bilis na nakamamatay. Diretsyong tumama sa silyang yantok na iniwan ko 5 segundo pa lamang ang nakalipas.
Boom! Nayanig ang lupang tinatapakan ko sa lakas ng pagbagsak nito. Nadurog ng pino ang silyang yantok, pumantay sa lupa, nadaganan ng mabibigat na bakal at salamin ng ilawan. Nagliparan ang makapal na alikabok at mga basag na salamin sa lahat ng direksyon. Kung nakaupo pa rin ako roon, kung nahuli lamang ng isang segundo ang paghila sa akin ni Aling Nena, siguradong durog na ang katawan ko at ng aking anak sa ilalim niyan. Natigilan ako malapit sa tarangkahan sa gilid. Pinigil ko ang aking hininga. Nanlalaki ang aking mga mata habang pinagmamasdan ang pagkawasak sa mismong balkonahe ng aking bahay. Sa likod ng bukas ng salaming pinto, nakatayo sina Carlos at ang aking biyenan. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng kaginhawaan dahil nakaligtas ako. Sa halip, bakas sa kanila ang matinding panghihinayang. Nagtagpo ang aming mga paningin. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang tunay na mukha ng mga taong tinatawag kong pamilya. Hindi sila tao, sila ay mga demonyo. Halika na, Lenny, huwag ka nang tumunganga. Lumabas na tayo. Hinila akong muli ni Aling Nena. Mas malakas na ngayon, para gisingin ako sa pagkagulat na bumalot sa akin. Niyakap ko si Junjun na nagsimula ng umiyak, ng malakas dahil sa tunog ng pagbagsak kanina. Pagkatapos ay tumalikod ako at tumakbo ng buong lakas, kasunod si Aling Nena, palabas mula sa impyernong matagal ko nang tinatawag na tahanan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang tanging alam ko lamang ay kailangan kong lumayo ng husto sa dalawang mamamatay tao na nakatayo sa aking balkonahe. Makapal pa rin ang alikabok sa hangin, umiikot-ikot na parang mga multong kalalabas lamang mula sa kailaliman ng lupa. Naririnig ko pa rin ang malakas na pagbagsak ng dambuhalang ilawan sa aking mga tainga, lumilikha ng isang mahabang pag-ugong na masakit sa aking pandinig. Ang aking mga binti ay parang naging gulaman, sobrang lambot, na tila ba sa pilitang tinanggal ang aking mga buto. Ngunit ang pagkapit ng kamay ni Aling Nena sa aking pulso, ang tanging pumipigil sa akin upang hindi ako bumagsak sa lupa. "Huwag kang hihinto, bilisan mo, Lenny!" Sigaw ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay paos na hinaluan ng totoong pagkataranta. Pinilit kong igalaw ang aking mga paa, kahit na nanginginig ng matindi ang aking mga tuhod. Sa aking pagkakayakap, umiiyak ng walang tigil si Junjun. Ang kanyang matinis na iyak ay dumudurog sa aking puso. Isang natural na reaksyon para sa isang paslit na kakarating lamang ng malakas na pagsabog sa tabi ng kanyang tainga. Idinikit ko ang kanyang ulo sa aking dibdib. Sinusubukang protektahan siya mula sa alikabok, sa ingay, at sa mga demonyong nakatayo ngayon sa aking sariling balkonahe. Tumakbo kami palabas ng bakuran sa gilid ng aking bahay, dumaan sa maliit na tarangkahan na nagdudugtong sa aming bakuran patungo sa kalsada ng subdivision. Ang tarangkahang iyon ay laging nakasara, ngunit bukas na bukas ito ngayon. Ito ang daang ginamit ni Aling Nena para iligtas ang aking buhay. Paglapat ng aming mga paa sa mainit na aspalto ng kalsada, nakarinig ako ng sigaw mula sa aming likuran. "Lenny, bumalik ka rito." Boses iyon ni Carlos. Ang kanyang boses ay hindi boses ng isang asawang nag-aalala na baka nasaktan ng kanyang asawa. Iyon ay boses ng isang may-ari na nagagalit dahil tinangay ang kanyang pag-aari. May halong kalupitan doon. Kalupitan na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang tahimik at malamig na pag-uugali. "Huwag mong ilayo ang apo ko, baliw na babae. Bumalik ka rito." Sumigaw rin ang aking biyenan. Ang kanyang matinis na boses ay bumasag sa katahimikan ng mainit na tanghaliang iyon. Hindi ako nangahas na lumingon. Ang takot na baka hinahabol nila kami, dala ang matatalim na bagay o kahoy ay naging sanhi upang bumaha ang adrenalin sa buong katawan ko. Nakatuon lamang ang aking paningin sa likuran ni Aling Nena na tumatakbo sa aking harapan. Ang kanyang duster ay nililipad ng hangin. Tumutunog sa aspalto ang kanyang mga tsinelas. Ngunit wala siyang pakialam. Pumasok tayo sa bahay ko, dumaan tayo sa garahe. Utos ni Aling Nena habang itinuturo ang kanyang bahay na nasa tabi lang mismo ng aking bahay. Ilang metro lamang ang layo nito, ngunit pakiramdam ko ay milya-milya ang tinatakbo namin. Mabuti na lamang at bahagyang nakabukas ang tarangkahan ng bahay ni Aling Nena. Pumasok kami roon. Itinulak ako agad ni Aling Nena patungo sa pintuan sa gilid na nakakonekta sa kanilang kusina. Habang siya naman ay lumingon sandali para isara ang mabigat na tarangkahang bakal ng buong lakas. Blang! Rinig na rinig ang malakas na paghampas ng tarangkahang bakal ng isara ito. Narinig ko si Aling Nena na kinakandado ito gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay.
Pagkatapos ay tumakbo siya at sumunod sa akin sa loob ng bahay. Pumasok ka na, Lenny, bilis. Pagpasok naming dalawa sa loob ng malamig at amoy pampalasang kusina ng kanyang bahay, agad na isinara ng malakas ni Aling Nena ang pintuang kahoy at kinandado ito. Hindi sapat ang isang kandado. Pinihit niya ang trangka sa itaas at ibaba, saka kinaladkad ang isang silya mula sa hapagkainan upang isandal sa hawakan ng pinto. Hinihingal kaming dalawa. Rinig na rinig ang mabibigat naming paghinga sa tahimik na silid. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib ni Aling Nena. Tumutulo ang pawis na kasinlaki ng butil ng mais sa kanyang kulubot na noo. Putlang-putla ang kanyang mukha. Nangingitim ang kanyang mga labi. Samantala, napaupo ako sa sahig. Sumuko na rin sa wakas ang aking mga binti. Napaupo ako sa malamig na semento habang yakap-yakap si Junjun na sumisinghot pa rin. Nanginginig ng husto ang aking katawan. Hindi lamang dahil sa pagod sa pagtakbo, kundi dahil sa katotohanang mas malakas pa sa pagbagsak ng ilawan na iyon ang sumampal sa akin ngayon. Muntik na akong mamatay. Paulit-ulit ang pangungusap na iyon sa aking isipan na tila sirang plaka. Muntik na akong mamatay. Bumagsak ang ilawang iyon eksakto sa inupuan ko. Inutusan ako ni Carlos na umupo roon. Naghanda ng unan ang biyenan ko roon. Sa labas, nadinig ko ang malakas na pagkalampag sa tarangkahan ni Aling Nena. Nena, buksan mo ito. Alam kong nandyan ang asawa ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carlos mula sa kalsada. Naisip ko ang susunod na mangyayari. Ang puot at ang matinding pangangailangan na gumanti ay unti-unting namumuo sa aking puso habang nakikinig sa mga pagkalampag sa pintuang iyon. Ano ang susunod nilang gagawin upang pagtakpan ang kanilang balak? Nena, buksan mo ito! Alam kong nandyan ang asawa ko! Ang boses ni Carlos ay umaalingaw-ngaw mula sa kalsada, tumatagos sa makapal na pader ng bahay ni Aling Nena. Bawat kalampag niya sa bakal na tarangkahan ay tila martilyong bumabaon sa aking dibdib. Nakadapa ako sa malamig na sahig ng kusina, mahigpit na nakayakap kay Junjun. Ang aking anak ay nagsisimula na namang umiyak, marahil dahil sa takot na nararamdaman niya mula sa aking nanginginig na katawan. Inilagay ni Aling Nena ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi, sumesenyas na huwag akong gagawa ng kahit anong ingay. Nanlalaki ang kanyang mga mata, puno ng babala. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bintana ng kusina at sumilip mula sa maliit na awang ng kurtina. Ilabas mo ang apo ko. Huwag kang makialam sa problema ng pamilya namin. Boses iyon ng aking biyenan. Narinig ko ang malakas na pagsipa niya sa tarangkahan. Mama, uwi tayo. Umiiyak na bulong ni Junjun. Ang kanyang munting tinig ay tila patalim na humihiwa sa aking puso. Mabilis na tumayo si Aling Nena at kumuha ng isang garapon ng biskwit mula sa ibabaw ng kabinet. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala ngunit pinipilit niyang maging matapang. Kumuha siya ng isang piraso ng mamon at inilapit ito sa bibig ni Junjun. Tahan na anak, ang bait-bait naman ni Junjun. Kain muna tayo ng tinapay ha. Huwag na tayong maingay at baka marinig tayo ng higante sa labas. Malambing na bulong ni Aling Nena. Kahit lumuluha, naakit si Junjun sa paborito niyang mamon. Ang kanyang malakas na pag-iyak ay naging mahinang paghikbi habang kumakagat sa malambot na tinapay. Sa labas, biglang tumigil ang pagkalampag. Marahil ay naisip nila na ang paggawa ng iskandalo sa gitna ng tanghaling tapat ay makakatawag ng pansin sa iba pang mga kapitbahay. O marahil ay may iba silang masamang pinaplano. Mga halangang kaluluwa, bulong ni Aling Nena sa sarili. Umalis siya sa tabi ng bintana at naupo sa sahig kaharap ko. Hinawakan niya ang aking mga balikat, mahigpit ang kanyang pagkapit upang gisingin ako mula sa aking pagkatulala. Lenny, makinig ka sa akin. Naiintindihan mo ba kung ano ang muntik nang mangyari sa iyo kanina? Tinitigan ko ang mga mata ni Aling Nena. May takot doon, ngunit mayroon ding nag-aalab na tapang. Ang ilawan. Bumagsak, utal-utal kong sagot. Si Carlos. Siya ang nagpumilit na umupo ako roon. Hindi lamang iyon sa pilitan, Lenny. At lalong hindi iyon isang aksidente, putol ni Aling Nena. Matigas ang kanyang boses, bagaman mabilis pa rin ang kanyang paghinga. Hindi iyon sakuna. Isa yung planong pagpatay. Ang salitang pagpatay ay nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Mas malamig pa ito kaysa sa sahig na aking inuupuan. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding kilabot. Isang pag-iyak ng isang taong kalalaman lamang
na ang lalaking katabi niyang matulog gabi-gabi ay ang mismong demonyong gustong kumuha ng kanyang buhay. Pero bakit, Aling Nena? Bakit? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Asawa niya ako. Anak niya itong karga ko. Umiling si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding awa para sa akin. Pera, Lenny, kayamanan, walang kinikilalang asawa o anak ang demonyo kapag pera na ang pinag-uusapan. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng aking duster. Napatalon ako sa gulat, muntik ko nang mabitawan si Junjun. Sa pamamagitan ng aking nanginginig na kamay, kinuha ko ang telepono. Pangalan ng asawa ko ang nakalagay sa screen. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib. Nakita ni Aling Nena ang screen ng telepono at mabilis na umiling. Huwag mong sasagutin, patayin mo iyan, tanggalin mo ang SIM card kung kinakailangan. Patuloy sa pag-vibrate ang telepono na tila isang bomba sa aking kamay. Ang imahe ng peking ngiti ni Carlos habang pinapaupo niya ako sa silyang yantok ay muling pumasok sa aking isipan. Maganda ang sikat ng araw para sa anak natin, iyon ang sabi niya. Samantalang inihahanda na pala niya ang aking kabaong. Pinatay ko ang tawag. Pagkatapos, gamit ang aking matitigas na daliri, tuluyan kong pinatay ang telepono. Muling bumalot ang katahimikan sa kusina. Ang tanging naririnig lamang ay ang pagnguya ni Junjun at ang pagpatak ng orasan sa dingding na tila binibilang ang natitirang sandali ng aking buhay. Hindi tayo maaaring manatili rito habang buhay, Aling Nena, bulong ko. Alam nilang nandito ako. May susi si Carlos sa tarangkahan ng subdivision. Kilala niya ang mga guwardiya. Alam ko. Pero sa ngayon, ito ang pinakaligtas na lugar. May nakakabit na kamera sa labas at likod ng bahay ko. Kung magpupumilit silang sirain ang pinto, makukuhanan ng video ang kanilang mga mukha at direktang mapupunta iyon sa anak ko na nagtatrabaho sa Maynila, paliwanag ni Aling Nena. Sinusubukan niya akong pakalmahin kahit alam kong takot din siya. Uminom ka muna. Kumuha siya ng isang basong tubig at tinulungan akong inumin ito. Walang lasa ang tubig, ngunit kahit papaano ay nabasa nito ang aking tuyong lalamunan. Tiningnan ko si Junjun, ang aking inosenteng anak. Muntik na siyang mawalan ng ina ngayong araw at ang sarili niyang ama ang nagplano ng lahat. Ang sakit sa aking puso ay unti-unting nagbago. Ang takot ay nahaluan ng ibang pakiramdam. Galit. Isang mainit at nakapapasong galit. Paano sila nakagawa ng ganito kasamang bagay? Sabihin ninyo sa akin ang lahat, Aling Nena. Pakiusap ko habang matalim na nakatingin sa kanya. Tuyo na ang aking mga luha. May alam kayo, hindi ba? Sinabi ninyo kanina na wag akong titingala. Alam ninyong babagsak ang ilawan. Paano ninyo nalaman? Huminga ng malalim si Aling Nena. Isinandal niya ang kanyang likod sa cabinet. Inunat niya ang kanyang mga binti. Tila ba tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng 10 minuto. Masakit itong pakinggan, Lenny. Napakasakit, mahina niyang sabi. Mas sasakit pa ba ito kaysa sa mamatay na madaganan ng bakal sa harap ng sariling anak? Mapait kong sagot. Tinitigan ako ni Aling Nena. Sige. Lumipat tayo sa gitnang kwarto. Walang bintana roon na nakaharap sa bahay ninyo. Sasabihin ko sa iyo ang narinig ko kagabi. Mga salitang maaaring magligtas sa buhay mo o tuluyang dudurog sa iyong pagkatao. Tumayo kami. Binuhat ko si Junjun na nagsisimula ng antukin. Mabigat pa rin ang aking mga hakbang, ngunit ngayon ay mayroon na akong layunin. Kailangan ko ang katotohanan. Kahit gaano pa man ito kasakit, kailangan kong malaman kung bakit gusto akong patayin ng sarili kong asawa. Naupo kami sa gitnang kwarto ng bahay ni Aling Nena. Ang silid na ito ay napakasimple kumpara sa aming marangyang sala. Ngunit mas ramdam ko rito ang init ng isang tahanan. May mga larawan ng pagtatapos ng mga anak ni Aling Nena sa dingding, isang krusipiho, at ang amoy ng langis ng eucalyptus na nakagiginhawa. Walang matataas na poste na nakatatakot, walang higanteng ilawan na handang kumitil ng buhay. Inilapag ni Aling Nena ang 2 baso ng mainit na tsaa sa mesa. Umuusok pa ito, ngunit wala akong ganang galawin ito. Alam mo naman na luma na ang disenyo ng mga bahay natin dito, panimula ni Aling Nena. Ang boses niya ay mababa, halos pabulong. Tila ba pakiramdam niya ay may tainga rin ng mga pader. Magkadikit ang pader ng ating mga bahay, lalo na ang banyo ko sa ibaba at ang inyong bodega na katabi ng inyong balkonahe. Tumango ako. Alam ko iyon. Madalas kong marinig ang pag-agos ng tubig mula sa gripo ni Aling Nena kapag tahimik ang gabi.
Kagabi, bandang 11, sumakit ang tiyan ko. Pabalik-balik ako sa banyo sa ibaba dahil hindi ko na kayang umakyat sa hagdan. Pagpapatuloy niya, nakatingin sa malayo, binabalikan ang mga nangyari. Habang nakaupo ako roon, napakatahimik ng paligid. Bigla akong nakarinig ng tunog ng nagkikiskis ang bakal mula sa kabilang pader. Kiskis, kiskis. Napakalinaw ng tunog dahil ang lagusan ng hangin ng banyo ko ay katapat mismo ng lagusan ng hangin ng bodega ninyo. Pinigil ko ang aking hininga. Ang bodegang iyon ang pinaglalagyan ni Carlos ng mga gamit sa sasakyan at mga kagamitang pangkumpuni. Bihira siyang pumunta roon, maliban na lamang kung may aayusin siya. Nung una, akala ko ay may inaayos lamang na tubo si Carlos. Ngunit narinig ko ang pagkaladkad ng isang hagdang bakal. Tapos, mga mabibigat na yabag ng pag-akyat. Nasa balkonahe iyon sa likod, tama ba? Napakalapit ng tunog sa pader ko. Opo, sa balkonahe nga iyon, mahina akong sagot. Tapos ay narinig ko ang boses ng biyenan mo. Ang mukha ni Aling Nena ay nagpakita ng pandidiri nang banggitin niya ang matanda. Napakalinaw ng boses niya. Lenny, sabi niya, dahan-dahan Carlos, huwag mong hayaang bumagsak ngayon. Kailangang bukas iyan mangyari. Habang nakaupo siya, napakuyom ang aking mga kamay sa ibabaw ng kumot ni Junjun. Parang may tumusok na karayom sa mismong puso ko. Nagpatuloy si Aling Nena, ginagaya ang malamig at walang pusong tono ni Carlos. Tapos sumagot ang asawa mo. Huwag kayong mag-alala, inay. Niliha ko na ng husto ang pangunahing tornilyo nito hanggang sa numipis. Konting galaw na lamang o malakas na ihip ng hangin, siguradong babagsak ito. Bukas ng umaga, pilitin ninyo siyang umupo sa silyang yantok. Siguruhin ninyong nasa gitnang-gitna siya. Tinampakan ko ang aking bibig upang pigilan ang sigaw na gustong kumawala. Si Carlos, ang lalaking pinakasalan ko 3 taon na ang nakararaan. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako, siya mismong nagliha sa tornilyo upang bumagsak iyon sa aking ulo. Nagtawanan sila, Lenny. Dagdag ni Aling Nena. Nanginginig ang boses, hindi malakas na tawa, kundi isang mahinang tawa ng mga demonyo. Sabi ng biyenan mo, sa wakas, sawang-sawa na akong makita ang nagmamalinis niyang mukha. Pagkatapos nito, malilinis na ang bahay na ito. Mabebenta na natin ito at makakalipat na tayo sa mas magandang lugar. Dahil lamang doon? Tanong ko, muling umaagos ang mga luha na hindi ko na mapigilan. Dahil lamang sawang-sawa na silang makita ako, bakit hindi na lamang nila ako hiwalayan? Bakit kailangan pa nila akong patayin? Umiling si Aling Nena. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Hindi lamang iyon, narinig ko ang karugtong. Ito ang pinakamahalaga, Lenny. Pakinggan mong mabuti. Inilapit ni Aling Nena ang kanyang mukha sa akin. Sabi ng asawa mo, kung maghihiwalay tayo, hahatiin natin ang yaman. Nakapangalan sa namayapa niyang ama ang lupang ito. Kung maghihiwalay kami, mapupunta sa kanya ang bahay. Wala akong makukuha. Pero kung mamatay siya sa isang aksidente, tumigil sandali si Aling Nena bago nagpatuloy. Ang mana ay mapupunta kay Junjun. Menor de edad pa si Junjun. Automatiko, bilang tunay na ama, ako ang magiging nag-iisang tagapangalaga. Ako ang hahawak sa lahat ng pera at ari-arian, hanggang sa lumaki ang bata. Magagamit natin ang pera para bayaran ang mga utang mo sa sugal, inay, at pampuhunan sa aking negosyo. Gumuho ang aking mundo. Ganoon lamang pala kasimple at kasama. Naalala ko na ngayon. Ang bahay na ito sa Antipolo ay tanging pamana ng aking ama para sa akin. Walang karapatan si Carlos sa bahay na ito kung kami ay maghihiwalay. At tungkol sa utang, ngayon ko lamang nalaman na nalubog pala sa sugal, tulad ng juweteng at sabong ang aking biyenan. Sa tagal ng panahon, lagi silang nakadamit ng magara at mukhang mayayaman. Isa lamang pala itong malaking pagpapanggap. Sila ay mga linta na naubusan na ng dugong sisipsipin. At ang tanging paraan para makakuha ng sariwang dugo ay ang patayin ako. Gusto nilang gawing ulila ang aking anak para lamang sa pera, galit kong bulong. Iba ang tunog ng sarili kong boses sa aking pandinig, puno ng puot. Nanginginig ako sa loob ng banyo kagabi, Lenny. Gusto kong sumigaw pero natatakot akong marinig nila ako. Hindi ako nakatulog magdamag. Pag-amin ni Aling Nena. Kaninang umaga, patuloy akong sumisilip mula sa bintana sa itaas. Nang makita kong pinalipat kanila sa silyang iyon at isinara ang pinto, nalaman kong dumating na ang oras. Wala na akong pakialam sa panganib. Tumakbo ako ng buong lakas. Iniligtas ninyo ang buhay ko, wika ko.
habang tinititigan ang matandang babae sa aking harapan. Ang ginang na ito na dati ay binabati ko lamang sa tuwing nagwawalis siya ng bakuran ay may pusong higit na dakila kaysa sa sarili kong pamilya. May anak akong babae na kasing edad mo, Lenny. Malambing na sabi ni Aling Nena, nangingilid ang mga luha. Hindi ko hahayaang mamatay nang walang kalaban-laban ang isang ina sa harap ng kanyang anak. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng mga alagad ng batas mula sa malayo at papalapit ito ng papalapit. Nagkatinginan kami ni Aling Nena. Tumawag kayo ng mga pulis? Tanong ko. Umiling si Aling Nena. Hindi. Wala pa akong panahong tumawag. Gumapang kaming dalawa, patungo sa bintana sa harap at sumilip mula sa likod ng kurtina. Sa tapat ng aming tarangkahan, huminto ang isang sasakyan ng mga awtoridad at 2 unipormadong lalaki ang bumaba. Ngunit ang mas nagpakulo ng aking dugo ay ang sumunod na nangyari. Lumabas si Carlos mula sa tarangkahan. Ang kanyang mukha ay ginawa niyang mukhang kawawang-kawawa. Inakbayan niya ang aking biyenan na nagpapanggap na umiiyak ng malakas. Itinuturo ni Carlos ang daan palayo at pagkatapos ay itinuro ang bahay ni Aling Nena. Sila. Bulong ko. Napagtatanto ang dula-dula ang ginagawa nila. Sila ang unang nagsumbong. Tama ang hinala mo. Nanggagalaiting sabi ni Aling Nena. Tiyak na sasabihin nilang tumakas ka at tinangay mo ang bata. Binabaligtad nila ang pangyayari. At totoo nga, tumango-tango ang isang pulis habang may isinusulat sa isang maliit na kwaderno. Pagkatapos, tumingin sila sa bahay ni Aling Nena. Nakita kong seryosong nagpapaliwanag si Carlos. Umuarte bilang isang nag-aalalang asawa na ang kanyang asawang nasisiraan ng bait ay kinuha ang kanilang anak. Lenny, makinig ka! Mabilis na sabi ni Aling Nena. Muling hinawakan ang aking mga balikat. Delikado na ang sitwasyon. Wala kang hawak na matibay na ebidensya ngayon. Maari nilang sabihin na aksidente ang pagbagsak ng ilawan dahil luma na ang bahay. Ang usapan nila kagabi ay narinig ko lamang, hindi na i-record. Kung papasok ang mga alagad ng batas ngayon at mag-iiskandalo ka, sasabihin mong gusto kanilang patayin ng walang patunay, maniniwala ang mga tao na dumanas ka ng matinding kalungkutan matapos manganak. Iyon ang kwentong madaling paniwalaan ng lahat. Nataranta kong tiningnan si Aling Nena. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Ayaw ko nang bumalik doon. Papatayin nila ako sa pangalawang pagkakataon. Hindi ka babalik. Pero hindi mo rin sila maaaring harapin ngayon. Matatalo ka. Mabilis na gumagana ang isip ni Aling Nena. Kailangan nating lumaban ng patago. Kailangan mo munang maglaho. Hayaan mo silang mag-isip na tuluyan ka nang nabaliw. Kailangan natin ng mas matibay na patunay kaysa sa salita lamang ng isang matandang tulad ko. Anong patunay? Video? Kamera? Matigas na sabi ni Aling Nena. Sabi mo may kamera sa loob ng bahay ninyo? Oo, sa sala. Nakatapat sa balkonahe. Pero hawak ni Carlos ang kontrol nun. Siguradong binura na niya. Tinitigan ako ni Aling Nena ng malalim. Mayroon pang ibang paraan, ngunit kailangan muna nating makatakas dito bago kumatok ang mga pulis sa aking pintuan. May lumang sasakyan ng anak ko sa likod. Kailangan nating umalis dito ngayon din at magplano. Paano kung makita nila tayong tumatakas? Anong hakbang ang dapat nating gawin para hindi tayo mahuli sa garahe? Sumilip muli si Aling Nena mula sa awang ng kurtina upang pakiramdaman ang sitwasyon sa labas. Mula sa aming kinatatayuan sa loob ng madilim na kwarto, dinig na dinig namin ang malakas na pag-uusap ni Carlos at ng mga alagad ng batas. Patuloy na nagpapanggap ang aking asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pekeng pag-aalala habang ipinapaliwanag kung paano umano ako nawala sa sarili at nag-amok kaninang umaga. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pagtingin ko sa kanya. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, Lenny, bulong ni Aling Nena. Hawakan mo ng mahigpit ang bata. Dadaan tayo sa likurang pintuan patungo sa garahe. Tumango ako, kinakagat ang aking ibabang labi upang pigilan ang anumang hikbi. Karga ko si Junjun na mahimbing nang nakatulog sa aking balikat, marahil ay pagod sa sunod-sunod na pag-iyak kanina. Ang kanyang mainit na hininga sa aking leeg ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ihakbang ang aking mga nanginginig na paa. Dahan-dahan kaming naglakad. Bawat paglapat ng aming mga paa sa sahig na kahoy ay tila sinadya upang hindi lumikha ng kahit munting langit-ngit. Pagdating namin sa garahe, sumalubong sa amin ang amoy ng lumang alikabok at langis. Sa isang sulok,
ay nakaparada ang isang lumang kotseng sedan, isang modelo na marahil ay dekada 90 pa. Ito ang sasakyang iniwan ng anak ni Aling Nena nang mangibang bansa ito. Pumasok ka na sa likod at dumapa kayo. Utos ni Aling Nena habang maingat na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang mga kalawang sa bisagra ay nagdulot ng mahinang tunog, sapat na upang pakabugin ng malakas ang aking dibdib. Paano kung marinig nila ang pag-andar ng makina? Tanong ko habang nanginginig na pumuwesto sa lapag ng likurang upuan, yakap-yakap ang aking inosenteng anak. Tumingala si Aling Nena sa bubungan ng garahe. Tila dininig ng langit ang aming panalangin. Biglang kumulog ng malakas at bumagsak ang isang napakalakas na ulan. Ang tunog ng malalaking patak ng tubig na humahampas sa yero ng garahe at sa kalsada ay lumikha ng isang nakabibinging ingay na tatakip sa anumang tunog na aming gagawin. Ngayon na, mabilis na wika ni Aling Nena. Pinihit niya ang susi. Umubo ng ilang beses ang lumang makina bago tuluyang umandar. Pinatakbo niya ang sasakyan ng dahan-dahan palabas sa likurang tarangkahan ng kanyang bahay, na nakakonekta sa isang makipot at madilim na iskinita palabas ng aming komunidad. Habang umaandar ang sasakyan, nakadapa pa rin ako sa likuran. Ang amoy ng lumang upuan at ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana ay nagpapangilabot sa aking buong pagkatao. Tinitigan ko ang maamong mukha ni Junjun sa dilim. Paano nagawang sikmurain ni Carlos na idamay ang sarili niyang dugo at laman para lamang sa kayamanan? Habang binabagtas namin ang madulas at maulan na kalsada palayo sa Antipolo, hindi ko maiwasang balikan ang mga nakaraang buwan. Tila ba may isang makapal na piring na pilit tinatanggal mula sa aking mga mata. Naalala ko ang insidente 2 buwan na ang nakararaan. Papunta ako noon sa pagamutan upang pabakunahan si Junjun. Si Carlos, na kadalasan ay tamad mag-asikaso ng sasakyan, ay biglang naging masipag. Siya ang nagpainit ng makina ng aking sasakyan at nagpumilit na iyon ang aking gamitin. Habang binabagtas ko ang pababang kalsada, bigla na lamang nawalan ng preno ang sasakyan. Mabuti na lamang at naibangga ko ito sa isang bunton ng lupa sa gilid ng kalsada, kundi ay nahulog na kami sa bangin. Sabi niya noon, kalumaan lamang daw ng tubo ng preno ang dahilan. 1 buwan pagkatapos niyon, nadulas ako sa aming hagdan habang may buhat na mga labahin. Pilay ang inabot ko. Sabi ng biyenan ko, baka may natapong mantika o nadulas lamang talaga ako dahil sa aking kapabayaan. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi iyon mga sakuna. Iyon ay mga naunang pagtatangka upang kitilin ang aking buhay. Paulit-ulit nila akong pinagtangkaan at ang pagbagsak ng higanting ilawan ang kanilang huling alas. Makalipas ang halos 2 oras na pagtakbo sa ilalim ng malakas na ulan, huminto ang sasakyan. Umupo ako mula sa pagkakasubsob at sumilip sa labas. Nasa isang masukal at tagong lugar kami, napapaligiran ng matataas na puno ng pino. Sa aming harapan ay isang maliit na bahay bakasyonan na gawa sa kahoy. Nasa bayan tayo ng Tanay, paliwanag ni Aling Nena habang pinapatay ang makina. Pag-aari ito ng yumaong kapatid ko. Ligtas tayo rito. Walang nakakaalam sa lugar na ito, kahit si Carlos. Pumasok kami sa loob ng malamig na bahay. Inilatag ko si Junjun sa isang lumang kama na inayos ni Aling Nena. Nang tuluyan na akong makaupo sa isang lumang silya sa sala, doon na muling bumuhos ang lahat ng aking luha. Isang malakas at nakapanlulumong paghagulgol. Umiyak ako para sa aking namatay na pag-ibig. Umiyak ako para sa pamilyang inakala kong buo at masaya. Umiyak ako dahil sa matinding katangahan na nagtiwala ako sa mga halimaw. Pagkatapos ng ilang oras, nang matuyo na ang aking mga luha, napalitan ng matinding puot ang aking kalungkutan. Isang malamig na puot na pumapaso sa aking ugat. Kailangan nating pumunta sa mga alagad ng batas bukas, Aling Nena. Matigas kong sabi. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Gusto kong mabulok sila sa kulungan. Sasabihin ko sa buong mundo kung anong klaseng demonyo ang asawa ko. Umiling si Aling Nena habang nagtitimpla ng kape sa lumang kusina. Huwag kang padalos-dalos, Lenny. Wala tayong hawak na laban. Paano pong wala? Narinig ninyo ang usapan nila. Muntik na nila akong patayin. Ang salita ng isang matandang tulad ko ay hindi sapat na patunay sa hukuman, malungkot ngunit matapang na sagot ni Aling Nena. Isipin mo, sasabihin nilang aksidente ang pagbagsak ng ilawan dahil luma na ang bahay. May mga papeles sila mula sa talyer noon na nagsasabing nasira lamang ng kusa ang preno ng sasakyan mo, maparaan ang asawa mo. Kung pupunta ka ngayon sa mga awtoridad na umiiyak at naninisi,
Habang siya ay kalmadong nagpapakita ng pag-aalala, sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ang asawang nagsasabing nawala sa sarili ang kanyang misis o ang babaeng walang hawak na ebidensya? Natigilan ako. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng yelo. Tama siya, ang batas ay nangangailangan ng patunay, hindi lamang ng mga luha at sumbong. Kaya ano ang gagawin natin? Magpapatalo na lamang tayo. Hahayaan ko silang angkinin ang bahay na ipinamana sa akin ng aking ama? Tanong kong puno ng pagkabigo. Hindi tayo magpapatalo. Nagtatago tayo upang mag-isip, sagot ni Aling Nena. Kailangan mong patayin muna ang iyong sarili. Ibig kong sabihin, hayaan mo silang mag-isip na tuluyan ka nang nawala. Hayaan mo silang magdiwang. Kapag naging kampante ang kalaban, doon sila nagkakamali. At kailangan nating humanap ng matibay na video o larawan na nagpapatunay sa kanilang ginawa. Naalala ko ang mga kamerang pansiguridad sa loob ng aming bahay, ngunit hawak ni Carlos ang kontrol ng mga iyon. Siguradong binura na niya ang anumang ebidensya. Ngunit may isang bagay na tila gumuhit sa isipan ni Aling Nena. Ang komunidad natin, Lenny. Nung isang buwan lamang ay nagkabit ng bagong kamerang pansiguridad ang asosasyon ng mga may-ari ng bahay, tama ba? Nanlaki ang aking mga mata. Oo, may isang kamera na nakakabit sa poste ng ilaw sa kanto, eksaktong nakatutok sa gilid ng ating mga bahay, at ang bintana ng aming bodega. Kung saan sila pumasok upang sirain ang ilawan, ay gawa sa malinaw na salamin. Kung nakabukas ang ilaw sa loob ng bodega kagabi, habang sinisira nila ang kahoy sa kisame, tiyak na nahagip ng kamerang iyon ang kanilang mga anino at galaw mula sa labas ng bintana. Pagpapatuloy ni Aling Nena, bakas ang pananabik sa kanyang mukha. At ang pinuno ng mga bantay sa ating komunidad, si Mang Asep, ay paborito ang aking nilutong ulam. Hawak niya ang susi sa silid kung saan nakatago ang mga recording ng kamera. Bukas na bukas din, babalik ako roon ng palihim, matapang na voluntaryo ni Aling Nena. Kukunin ko ang ebidensyang iyon bago pa man maisip ni Carlos na burahin iyon. Kinabukasan ng hapon, naiwan ako sa bahay bakasyunan kasama si Junjun habang palihim na bumalik si Aling Nena sa aming komunidad sa Antipolo. Nagsuot siya ng lumang sombrero at nagbalot ng alampay upang hindi madaling mamukhaan. Sa pamamagitan ng aking bagong telepono, nakikipag-ugnayan ako sa kanya. Nasa loob na ako ng bahay bantay. Bulong niya sa kabilang linya. Kumakain ng ulam si Mang Asep sa labas, kaya ako na ang palihim na nagkalikot sa makina ng recording. Nakita ko na, Lenny. Nakita ko ang anino ng asawa mo na may hawak na lagari, at ang biyenan mo na may hawak na ilaw mula sa bintana ng bodega kagabi. Kinokopya ko na sa isang maliit na lalagyan ng memorya. Lumukso ang aking puso. Sa wakas, may laban na ako. Bilis, Aling Nena. Umalis na kayo riyan bago pa may makakita sa inyo. Ngunit bago pa man niya matanggal ang lalagyan ng memorya mula sa makina, narinig ko ang isang pamilyar at nakakikilabot na tunog sa kabilang linya. Ang ugong ng malaking sasakyan ni Carlos. Lenny, huminto ang sasakyan ng asawa mo sa tapat ng bahay bantay. Nanginginig na bulong ni Aling Nena. Bumababa siya, papalapit siya rito. Kung makikita siya ni Carlos sa loob ng bahay bantay at makikita ang kinokopya niyang video, ano ang mangyayari kay Aling Nena at sa nag-iisa kong ebidensya? Tumigil ang pagtibok ng aking puso nang marinig ko iyon mula sa kabilang linya, si Carlos. Ang mismong demonyong iniiwasan namin ay nasa labas lamang ng munting bahay bantay. Rinig na rinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanyang malaking sasakyan. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa sementadong kalsada ay tila naghuhukay ng libingan para sa aming plano. Lenny, anong gagawin ko? Nanginginig na bulong ni Aling Nena, ang kanyang boses ay halos maputol sa matinding kaba. Kunin ninyo ang lalagyan ng memorya at itago ninyo sa inyong dibdib. Mabilis kong utos, pinipilit na patatagin ang aking sariling boses kahit napakiramdam ko ay hihimatayin ako sa anumang oras. Umarte kayong parang walang nangyari. Galing lamang kayo dyan upang maghatid ng ulam kay Mang Asep. Narinig ko ang mabilis na kaluskos sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang pag-uusap nila sa labas. Magandang hapon po, Sir Carlos. Bati ni Mang Asep. Medyo nabulol pa ang gwardya dahil puno ng pagkain ang kanyang bibig. May maitutulong ba ako? May nakita ka bang kahina-hinalang tao na pumasok o lumabas dito sa ating komunidad mula kahapon? Ang malamig at may autoridad na boses ni Carlos ay tumagos sa telepono patungo sa aking pandinig. Hinahanap ko ang asawa kong si Lenny. Nawawala siya sa sarili at tinangay niya ang aming anak. Wala po, sir.
Simula kahapon ay tahimik po ang ating lugar. Ang mga pamilyar na mukha lamang po ang nakikita ko, tulad po nitong si Aling Nena, naghatid lamang ng paborito kong ulam. May ilang segundong katahimikan. Ang katahimikang iyon ay nakabibingi. Alam kong nakatingin ngayon si Carlos kay Aling Nena. Siguradong sinusuri niya ang bawat galaw ng matanda. Alam ni Carlos na si Aling Nena ang huling taong lumapit sa akin bago ako tumakas. Aling Nena! Matigas na tawag ni Carlos. Ang boses niya ay nagbabanta. Alam kong alam mo kung nasaan ang asawa ko. Huwag mo nang pagtakpan ng isang baliw. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ako ay nakapikit lamang sa loob ng bahay bakasyunan sa Tanay. Mahigpit na nakahawak sa telepono at nagdarasal sa lahat ng santo na huwag bumigay si Aling Nena. Ngunit ang sumunod kong narinig ay nagpatunay kung gaano katapang ang ginang na ito. Aba, Carlos, bakit mo sa akin hinahanap ang asawa mo? Ang boses ni Aling Nena ay hindi kakikitaan ng anumang panginginig. Matapang, mapang-uyam, at buo. Kung naging mabuti kang asawa, hindi sana tatakas ang misis mo na parang nakakita ng aswang. Baka naman kasi totoong may aswang sa loob ng pamamahay ninyo? Ang sagot na iyon ay isang direktang sampal. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Carlos sa kabilang linya. Tiyak na namumula na ang kanyang mukha sa matinding galit dahil pinahiya siya ng isang matanda sa harap ng gwardiya. Ngunit dahil nag-iingat siyang mapanatili ang kanyang malinis na pangalan sa aming komunidad, hindi siya makagawa ng eskandalo. Huwag kang makialam sa problema ng pamilya namin, matandang pakialamera, pabulong ngunit madiin na sagot ni Carlos. Tandaan mo ito, kapag nalaman kong tinatago mo sila, ipapakulong kita. Naghahanap ka ng ebidensya? Hanapin mo sa sarili mong budhi, matapang na ganti ni Aling Nena. Mang Asep, aalis na ako. Salamat sa pag-ubos ng ulam. At ikaw Carlos, mag-ingat ka sa mga nahuhulog na ilawan. Minsan, mas mabilis ang karma kaysa sa inaakala mo. Narinig ko ang papalayo na mga yabag ni Aling Nena. Sumakay siya sa isang pampasaherong tricycle. Nang makalayo-layo na siya, doon lamang siya muling nagsalita sa telepono. Ang kanyang paghinga ay pabugso-bugso. Lenny, nakuha ko. Nasa akin ang patunay. Ligtas na ako. Napaiyak ako sa labis na ginhawa. Napayakap ako sa hangin. Sa wakas, pagkatapos ng matinding paghihirap, hawak na namin ang susi upang ibagsak ang mga demonyo. Kinagabihan, nang makarating si Aling Nena sa bahay bakasyunan, agad naming binuksan ang lumang computer ng kanyang anak. Ipinasok namin ang lalagyan ng memorya. Nag-umpisa ang video. Kulay itim at puti ito, ngunit malinaw. Sa bandang itaas ng screen, nakita namin ang bintana ng bodega. At doon, nakita namin ang anino ni Carlos na nakatuntong sa hagdan. May hawak na lagaring bakal, habang ang aking biyenan ay may hawak na ilaw na nagtuturo kung saan dapat putulin ang suporta ng ilawan. Ito na iyon, Lenny. Wala na silang kawala, bulong ni Aling Nena, habang nakatitig sa screen. Kinabukasan, agad kong tinawagan si Attorney Hilario, ang matalik na kaibigan at abogado ng aking yumaong ama. Siya ang nag-ayos ng lahat ng papeles ng aming pamilya noon. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat, labis ang kanyang galit ngunit nanatili siyang propesyonal. Inutusan niya akong ipadala ang kopya ng video at ipinangako niyang ihahanda niya ang lahat ng kinakailangang dokumento upang ilipat ang aking mga ari-arian sa isang ligtas na pondo para kay Junjun. Tiniyak niya na kahit ano pa ang mangyari sa akin, walang makukuha ni isang kusing sina Carlos at Aling Carmen. Lumipas ang 3 linggo. 3 linggo ng pagtatago at pag-oobserba. Madalas kaming manood ng telebisyon. Sa isang sikat na programa sa tanghali na tumutulong sa mga may problema, nakita ko ang pagmumukha ni Carlos at ng aking biyenan. Nakaupo pa sa silyang digulong ang matanda, umiiyak, nananawagan. Gumawa sila ng kwento na dumanas ako ng matinding kalungkutan, na nakakakita ako ng mga multo kaya ako nag-amok. Sabi ni Carlos, mahal na mahal daw niya ako at handa siyang ipagamot ako sa pinakamagandang ospital, bumalik lamang ako. Napakagaling nilang umarte. Kung hindi ako ang biktima, marahil ay maawa rin ako sa kanila. Ngunit ngayon, ang mga luhang iyon ay nagpapangiti lamang sa akin ng mapait. Kampante na sila. Inakala nilang tuluyan na akong nabaliw at nagtatago dahil sa takot. Panahon na, wika ko kay Aling Nena isang umaga. Handa na ang bitag. Kinuha ko ang aking lumang telepono at binuksan ito. Hinintay ko ang ilang sandali bago ko tinawagan ang numero ni Carlos. 3 pagring bago niya sinagot. Hello, Lenny?
Diyos ko! Lenny, nasaan ka? Ang boses ni Carlos ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit sa likod niyon ay alam kong nagdiriwang siya. Nilagyan ko ng panginginig ang aking boses. Umiyak ako, nagmakaawa, nagmukhang kaawa-awa. Carlos, patawarin mo ako. Natatakot ako, Carlos. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nabulag ako ng takot noong bumagsak ang ilawan. Akala ko may masamang espiritu na sumusubok kumuha kay Junjun. Gusto ko nang umuwi. Miss na miss ko na ang bahay. Huminga ng malalim si Carlos. Ang tagumpay ay nangingibabaw sa kanyang tono. Umuwi ka na, mahal ko. Nandito lamang kami ng inay. Hinihintay ka. Huwag kang mag-alala. Ipinaayos ko na ang balkonahe. Wala nang ilawan doon. Ligtas na kayo rito. Uuwi ako mamayang hapon, Carlos. Patawarin mo ako kung pinahiya ko kayo sa telebisyon. Gusto kong bumawi. Magpapahanda ako ng masarap na hapunan para sa atin mamayang gabi, upang magpasalamat na rin dahil ligtas kami ni Junjun. Tiyak, Lenny. Hihintayin ka namin. Nang mamatay ang tawag, nawala ang panginginig ng aking boses. Napalitan iyon ng isang matalim at nakamamatay na ngiti. Aayusin ko ang hapagkainan, Carlos. Ngunit ang isisilbi ko ay hindi ang pagkaing inaasahan ninyo, kundi ang inyong sariling katapusan. Nang hapong iyon, huminto ang sinasakyan kong taxi sa tapat ng aming malaking bakal na tarangkahan sa Antipolo. Karga ko si Junjun. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong ang malalapad at peke nilang mga ngiti. Niyakap ako ng aking biyenan. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango nito na binili marahil gamit ang aking pera. Pagkapasok ko sa sala, nakita ko na nakahanda na ang malaking hapagkainan. Pumasok ako sa lungga ng mga halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ngayong nakaupo na kaming lahat sa hapagkainan, at ang mga kamag-anak ni Carlos na pilit ding inimbita ay naghihintay ng aking paliwanag, paano ko sisimulan ang pagpapalabas ng katotohanan na tuluyang wawasak sa kanilang lahat. Pumasok ako sa aming maluwang na hapagkainan na tila isang maamong tupa. Ang buong silid ay napupuno ng halimuyak ng mga paboritong pagkain ni Carlos. Mayroong malutong na litson kawali sa gitna, mainit na kare-kare, at sari-saring kakanin na sadyang inihanda upang ipagdiwang ang aking pagbabalik. O mas tamang sabihin, upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa pagpapaniwala sa akin na ako ay nababaliw. Nandoon sina Tita Flor at Tito Boy, ang mga nakababatang kapatid ng aking biyenan. Pagkapasok ko pa lamang, sinalubong na nila ako ng mga tingin na may halong awa at patagong pandidiri. Tila ba pinagmamasdan nila ang isang taong may nakahahawang sakit. Kumusta ka na, Lenny? Ang balita namin kay Carlos ay nakakakita ka raw ng mga kaluluwa at kung ano-ano pang kababalaghan. Nakapagpahinga ka na ba ng maayos? Tanong ni Tita Flor. Ang kanyang boses ay may bahid ng pang-uuyam. Ako ay ngumiti lamang, isang ngiting punong-puno ng pagpipigil at pagkukunwari. Opo, tita. Masyado lamang po akong napagod at natakot noong bumagsak ang antigong ilawan sa balkonahe. Naghalo-halo po ang pagod sa pag-aalaga kay Junjun. At ang gulat kaya ako nawala sa sarili. Ngunit ngayon ay maayos na po ako. Laking pasasalamat ko nga po sa walang sawang pag-unawa at pag-aalaga ng aking asawa at ni inay. Umupo si Carlos sa kabisera ng mahabang mesa. Nakangiti siya ng napakalapad. Idinidipa pa ang kanyang mga braso na parang isang haring mapagbigay. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili bilang isang ulirang asawa na hindi nang iwan sa kanyang asawang may karamdaman sa pag-iisip. Tumawa pa siya ng mahina. At sinabing ganoon talaga kapag nagmamahal, kailangang maging pasensyoso. Nagsimula silang kumain. Pinagmamasdan ko silang lumamon, nagtatawanan, at nagkukuwentuhan tungkol sa mga negosyo at planong pagpapalawak ng kanilang mga ari-arian. Kumakain sila ng masarap gamit ang perang nanggaling sa pawis ng aking yumaong ama. Bawat subo nila ay nagpapabigat sa hanging pumapalibot sa amin, ngunit nanatili akong tahimik. Uminom ako ng malamig na tubig upang palamigin ang kumukulong galit sa aking dibdib. Hayaan mo silang mabusog, bulong ko sa aking isipan. Ito na ang huling masarap na hapunang matitikman nila, nang may kapayapaan. Nang matapos ang lahat at nagpupunas na ng kanilang mga labi, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Mayroon po akong inihandang munting palabas, wika ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang munting pasasalamat para sa inyong lahat, lalo na kay Carlos at kay inay, sa kanilang pagmamahal. Gusto kong saksihan ninyo ang isang alaalang hindi natin dapat kalimutan.
Nagliwanag ang mga mata ng aking biyenan. Aba, napakaganda naman ang naisip mo, Lenny. Sige, manonood kami. Paniguradong mga lumang larawan nating iyan noong tayo ay masaya pa sa probinsya. Kinuha ko ang maliit na pangkontrol at pinindot ito upang ibaba ang malaking puting telon sa harap ng pader ng hapagkainan. Ito ang madalas gamitin ni Carlos kapag nanonood siya ng mga laban ng boxing kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinatay ko ang pangunahing ilaw sa itaas, nag-iwan lamang ng ilang malalabong ilaw sa gilid upang lumikha ng isang madilim at kapana-panabik na kapaligiran. Bumukas ang makinang pang-aninaw. Tumambad sa puting telon ang isang palabas. Ngunit sa halip na mga makukulay na larawan ng aming masayang pamilya o mga video ng pagbibinyag kay Junjun, isang itim at puting recording ang lumabas. Medyo malabo ang kuha, ngunit sapat ang linaw upang makilala ang mga taong naroroon. Ang petsa at oras ay malinaw na nakatatak sa kanang itaas ng palabas, 11 at 15 minuto ng gabi. Ang gabi, bago bumagsak ang higanting ilawan, natahimik ang buong hapagkainan. Tanging ang ugong lamang ng makina ang naririnig. Sa puting telon, nakita nila ang bintana ng aming bodega. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang anyo ng isang lalaking matangkad. Nakatuntong siya sa isang bakal na hagdan. Ang kanyang kanang kamay ay walang tigil sa paggalaw ng pabalik-balik sa kisame, may hawak na lagaring bakal. Aba, Carlos, ikaw ba iyan? Inosenteng tanong ni Tito Boy habang nakakunot ang noo. Sinusubukang aninawin ng mabuti ang palabas. Ano naman ang ginagawa mo sa kisame ng bodega sa ganoong oras ng gabi? Bumagsak ang tinidor na hawak ni Carlos. Lumikha ito ng malakas na kalampag na bumasag sa katahimikan. Namutla ang kanyang mukha, kasing puti ng papel. Nawala ang kanyang kayabangan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa kanyang sariling anino na gumagawa ng krimen sa malaking telon. Pumatak ang malamig na pawis mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga. Ipinakita sa palabas ang paglitaw ng isa pang anino sa ibaba ng hagdan. Isang matandang babae na may hawak na ilaw, pilit na itinuturo kung aling bahagi pa ng bakal ang dapat lagariin. Wala itong tunog, ngunit ang mga galaw nila ay nagsasalita ng mas malakas pa sa anumang salita. Sapat na ang tagpong iyon upang ipaunawa sa lahat ang isang malagim at planadong pagpatay. Lenny! Patayin mo iyan! Sigaw ni Carlos. Nanginginig ang buong katawan niya nang bigla siyang tumayo. Gawa-gawa lamang iyan. Minanipula ang bidyong iyan. Gusto mo ba talagang sirain ang pamilyang ito? Hindi ko pinatay ang makina. Sa halip, pinindot ko ang pindutan upang itigil ang palabas sa mismong sandaling nakaharap si Carlos sa direksyon ng bintana. Malinaw na malinaw ang paghawak niya sa lagari habang ang aking biyenan ay nakatingala sa kanya. Lumakad ako papalapit sa kanya. Ang aking mga hakbang ay mabibigat at puno ng tapang. Nawala na ang aking maamo at kawawang anyo. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga naguguluhang mata. Minanipula. Ang boses ko ay naging malamig at matalim na tila patalim na yelo. Tulad ba ng pagmamanipula ninyo sa preno ng aking sasakyan 2 buwan na ang nakalipas? Tulad ba ng pagpapapulas ninyo sa akin sa hagdan na nagdahilan ng pagkapiyok ng aking paa? Tulad ba ng paglagari ninyo sa pangunahing suporta ng ilawan upang bumagsak ito sa ulo ko at ng sarili mong anak? Nagsigawan ng mga kamag-anak sa gulat at takot. Tumayo si Tita Flor, nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Carmen, totoo ba ito? Gusto ninyong patayin ang manugang mo? Diyos ko, mga demonyo ba kayo? Nagsimulang umiyak ng malakas ang aking biyenan. Pilit niyang inaabot ang kamay ng kanyang kapatid. Hindi, nagsisinungaling siya. Baliw ang babaeng iyan. Nais niya lamang kaming siraan. Baliw? Ginawa ninyo ito para sa mamanahin ni Junjun, hindi ba? Madiin kong bulyaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Para pambayad sa nagpatong-patong na utang mo sa mga sugalan. Inay, at para may pampuhunan ng asawa ko sa kanyang mga ilusyong negosyo. Plano ninyong gawing ulila ang anak ko upang ikaw, Carlos, ang maging tagapamahala ng lahat ng yaman ng aking pamilya. Lahat sila ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Wala nang nakapagsalita, maging si Carlos ay tila naubusan ng hininga. Ngunit huli na kayo, pagpapatuloy ko, ang aking mga labi ay bumuo ng isang mapait na ngiti ng tagumpay. Noong mga panahong inakala ninyong nagtatago ako sa takot, nakipagkita ako sa abogado ng aking ama. Inilipat ko na ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang bahay na ito at ang lahat ng pera sa bangko,
sa isang pondong pinagkatiwalaan. Kahit mamatay ako ngayon din, walang mapupunta sa inyo kahit isang kusing. Walang mapupunta sa iyong mga bulsa. At hinding-hindi mapupunta sa iyo ang pangangalaga kay Junjun. Dahil ipinasa ko na iyon sa isang mapagkakatiwalaang institusyon at kay Aling Nena. Gumuho ang mundo ni Carlos. Nakita ko kung paano nawasak ang lahat ng kanyang kasakiman sa isang iglap. Wala na ang kanyang pangarap na yumaman nang walang kahirap-hirap. Wala na ang kanyang inaasam na magandang buhay. Mula sa aking kamatayan, nawala ang huling hibla ng kanyang katinuan. Sumigaw siya ng napakalakas, isang mahaba at nakaririnding sigaw ng isang nasukol at nabaliw na halimaw. Namula ang buong mukha niya at nanlilisik ang kanyang mga mata na tila lalabas mula sa kinalalagyan nito. Hinablot niya ang mahaba at matalim na kutsilyong ginamit sa paghihiwa ng litson mula sa gitna ng hapagkainan. Kung hindi mapapasa akin ang yaman, hinding-hindi ka rin mabubuhay. Umuungal niyang banta, tumaob ang mga silya. Tumili ng ubod ng lakas sina Tita Flor at ang aking biyenan. Sumugod si Carlos patungo sa akin nang napakabilis. Nakataas ang patalim na kumikislap sa dilim ng silid, handang ibaon ito sa aking dibdib. Susubukan ko sanang tumakbo o umiwas, ngunit napakabilis ng kanyang galaw at naiipit ako sa pagitan ng mesa at ng pader. Sa sandaling malapit nang bumao ng malamig at matalim na bakal sa aking laman, may isang napakalakas at nakabibinging pagkalampag na yumanig sa buong kabahayan mula sa direksyon ng aming pangunahing pintuan. Sino ang walang awang sumira sa pintuang iyon? At aabot pa ba siya upang iligtas ang aking buhay bago tuluyang magdilim ang lahat? Huwag kayong kikilos. Ibaba mo ang hawak mong patalim. Ngayon din, ang umaalingaw-ngaw na tinig na iyon ay tila kulog na yumanig sa buong kabahayan, nagmula sa mga armadong alagad ng batas na biglang pumasok mula sa nawasak na pintuan. Kasunod nila ay si Abogado Hilario at ang aking tagapagligtas na si Aling Nena. Natigilan si Carlos. Ang patalim na hawak niya ay nasa hangin na lamang, isang dangkal na lamang ang layo mula sa aking mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis na iginagala ang paningin sa paligid. Unti-unting napagtatanto na napaliligiran na siya ng mga pulis na nakatutok ang mga baril sa kanya. Bumagsak ang patalim mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagtama ng bakal sa makinis na sahig ay lumikha ng isang matinis na tunog na pumunit sa nakasasakal na katahimikan ng silid. Dapa, ilagay mo ang iyong mga kamay sa likod ng iyong ulo. Utos ng isang pulis. Si Carlos, na kanina lamang ay umaastang hari ng tahanan at handang pumatay, ay dahan-dahang lumuhod. Namumutla siya, at ang mga luha ay nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata. Ngunit alam kong hindi iyon luha ng pagsisisi. Iyon ay luha ng isang duwag na napagtanto na tapos na ang kanyang maliligayang araw. Mabilis siyang pinusasan. Ang tunog ng paglak ng posas na iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Mas maganda pa sa kahit anong awitin. Mga Ginoo, wala po akong kasalanan. Lahat po ng ito ay ideya ng anak ko. Biglang sumigaw ng matinis ang aking biyenan. Pilit na tumatayo ang matandang babae mula sa kanyang pagkakaupo. Nanginginig na nakaturo kay Carlos na nakadapa sa sahig. Si Carlos po ang nag-aya. Siya po ang naglagari sa kahoy ng ilawan. Tagahawak lamang po ako ng ilaw. Pangako po, isa lamang po akong matandang walang kaalam-alam. Napatanga ang lahat sa loob ng silid. Nakita ng aking sariling mga mata kung gaano kabilis ilaglag ng isang ina ang kanyang sariling anak upang iligtas ang kanyang sarili. Napaangat ng ulo si Carlos nang marinig niya iyon. Namula ang kanyang mukha sa matinding galit at pagkadismaya. Ikaw ang tunay na demonyo, inay. Ikaw ang nangangailangan ng pera pambayad sa mga utang mo sa sugal. Ikaw ang nagsabing patayin na lamang natin si Lenny upang yumaman tayo. Ikaw nga ang unang nagmungkahi na lasunin ko siya ngunit hindi natuloy kaya naisip mo ang tungkol sa ilawan. Sinungaling! Walang hiyang bata ka! Tili ng aking biyenan, pilit na susugurin ang kanyang anak upang saktan, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang babaeng pulis. Pinanood ko lamang ang dula-dulaan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Pagsisisihan, paninisi, at paglalantad ng kani-kanilang mga baho. Ito ang tunay nilang anyo. Ang pamilyang itinayo sa ibabaw ng kasakiman ay guguhurin dahil sa pagtataksil. Sina Tita Flor at Tito Boy ay umatras sa sulok ng silid, putlang-putla at hiyang-hiya. Hindi nila magawang salubungin ang aking mga tingin. Itinayo ng mga pulis si Carlos. Tiningnan niya ako nang dumaan siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot,
ngunit mayroon ding labis na takot. Lenny, nagdilim lamang ang aking paningin. Bawiin mo na ang reklamo, parang awa mo na. Kawawa naman si Junjun kung makukulong ang kanyang ama. Maaari naman nating pag-usapan ito ng maayos. Ang boses niya ay nagmamakaawa, umiiyak na parang bata. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Isang malamig at walang pusong titig. Ang aking anak ay walang amang mamamatay tao. Tungkol naman sa pag-uusap, nag-usap na tayo sa pamamagitan ng palabas kanina. Tangkilikin mo ang iyong bagong tahanan sa likod ng mga rehas, Carlos. Sana roon ay matutunan mo kung paano maghigpit ng mga tornilyo. Kinaladkad si Carlos palabas. Nagpupumiglas habang sumisigaw ng mga masasakit na salita laban sa akin. Sa likuran niya ay ang aking biyenan, patuloy na sumisigaw at sinisisi ang mga demonyo, ang mga kapitbahay, at ang sino man maliban sa kanyang sarili. Lumapit sa akin si Aling Nena, at mahigpit akong niyakap. Ang aking katawan na kanina pa matigas at tensyonado ay unti-unting lumambot. Tuluyan nang tumulo ang aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha iyon ng kaginhawaan. Tapos na, Lenny. Tapos na ang iyong kalbaryo, malambing na bulong ni Aling Nena. Tinapik naman ni Abogado Hilario ang aking balikat. Napakahusay ng iyong ginawa, Lenny. Sapat na ang bidyong nakuha natin, at ang pagtatangka niyang saksakin ka ngayon mismo sa harap ng maraming saksi ay sapat na upang idiin sila sa kasong planadong pagtatangka sa pagpatay. Ang parusa rito ay hindi bababa sa 15 taon. At dahil sa nailipat na natin ang iyong mga ari-arian, hindi nila magagalaw ang kahit isang kusing ng yaman ng iyong ama upang ibayad sa abogado. Tiningnan ko ang kabuuan ng aming hapagkainan na ngayon ay magulo na. Ang mga silyang nakataob at ang pagkaing hindi man lamang nagalaw ng maayos. Ang bahay na ito ay pakiramdam ko ay naging bakante, ngunit naging malinis din. Ang masamang hangin na bumabalot sa bawat sulok ay tuluyan ng natangay papalabas kasama ng tunog ng sirena ng sasakyan ng mga pulis na unti-unting naglalaho sa di kalayuan. Lumipas ang 6 na buwan. Isang hapon, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Umihip ang preskong hangin sa balkonahe ng aking bahay. Ang balkonaheng ito ay ipinaayos ko na ng buo. Wala na ang dambuhalang antigong ilawan na muntik ng kumitil sa aking buhay. Pinalitan ko iyon ng maliliit na ilaw na nakakabit ng maayos sa kisame at mga halamang baging na nagpapaganda sa paligid. Nakaupo ako sa isang bagong upuan, humihigop ng mainit na tsaa na timpla ni Aling Nena. Napakasarap ng iyong gawang mamon, Aling Nena. Papuri ko habang kumukuha ng isang piraso. Ngayon, buo na ang mamon at hindi na durog-durog tulad noong araw na iniligtas niya ako. Tumawa ng mahina si Aling Nena. Mabuti naman at nagustuhan mo ang bago kong timpla. Sa damuhan, tumatakbo si Junjun habang masayang hinahabol ang mga paru-paro. Ang kanyang pagtawa ay malakas at puno ng galak. Nakalimutan na niya ang nakatatakot na pangyayaring iyon. At nagpapasalamat ako na ang mga bata ay madaling makalimot sa mga mapapait na alaala. Ang paglilitis kina Carlos at sa aking biyenan ay mabilis na natapos. Wala silang pambayad sa magaling na abogado, kaya madali silang nahatulan. Dahil sa matitibay na patunay, walang naging awa ang hukom sa kanila. Hinatulan si Carlos ng 18 taong pagkakakulong, habang ang aking biyenan naman ay nakatanggap ng 15 taon bilang kasabwat at utak ng plano. Ayon sa balita, kahit sa loob ng piitan, ay hindi na sila nag-uusap at kinailangan pa silang ilagay sa magkalayong selda dahil madalas silang mag-away at magsakitan. Bumalik sina Tita Flor at Tito Boy upang humingi ng tawad. Nagmamakaawa na wag ko sanang putulin ang ugnayan namin sa kanila. Pinatawad ko sila, ngunit nilimitahan ko na ang aming pag-uusap. Natutunan ko na ang lason ay hindi palaging nagmumula sa mga kaaway, kundi maaari ring magmula sa sarili mong kadugo. Pinagmasdan ko si Aling Nena na nakangiting pinapanood si Junjun. Ang ginang na ito nakatabi ko ay walang anumang kaugnayan sa dugo sa akin. Isa lamang siyang kapitbahay. Ngunit itinaya niya ang kanyang sariling buhay. Pinasok ang mapanganib na sitwasyon at prinotekatahan ako noong ang sarili kong asawa ay tinatangkang kunin ang aking hininga. Natutunan ko ang isang mahalagang bagay sa buhay na ito. Ang dugo ang magiging dahilan upang tawagin kayong magkamag-anak. Ngunit ang katapatan at pagmamahal ang tunay na bubuo sa isang pamilya. Minsan, ang isang pakialamerang kapitbahay ay mas may halaga pa kaysa sa isang asawang sakim. Maraming salamat po, bulong ko ng biglaan. Lumingon si Aling Nena at ngumiti ng buong tamis. Para saan, anak? Dahil naging isang tunay na ina kayo sa akin.
Hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay. Walang anuman, anak ko. Ngayon, ubusin mo na ang iyong tsaa at baka lumamig pa iyan. Sabay kaming tumawa sa ilalim ng papalubog na araw. Tinatamasa ang kapayapaan na may napakamahal na kapalit. Ngunit sulit ang lahat ng pakikipaglaban. Ang aking buhay ay muling nagsisimula at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng timon. Ngayon na naging payapa na ang aking paligid at nakamit ko na ang hustisya, paano ko kaya masisiguro na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi magiging hadlang sa magandang kinabukasan na naghihintay para sa amin ng aking anak?